May sakit na naman ang aking limousine, mga kaswangers. Napakaswerte ko talaga. Diba? Yung mure kaskasan, mapagtsyagtyaga akmot latta. Putol yung kanyang bubungan. Kaya kailangan ipa-welding. So, ang ibig sabihin niyan, tigo lang na ang limousine mo, aswang. Kaya kailangan ng palitan. Awan pa'y motiman, maigatang. Iso nga pagtsyagtyaga ak pailaang mo, tatanga limousine. Ure kaskas ano kat na, agbalin pailaang. Hanggat may weldingan, para pagpadalhan kapag naputol ulit, dyan muna yan. Ipon-ipon muna hanggang sa may pambili na ng bago. Mahirap naman umutang para lang makabili ng bago, di ba? Baka mas lalong magka-problema kung hindi makapagbayad. Mahirap may kulong. Uy! Sa wakas, solve problem na naman ang sakit ng limousine ko. Pwede na naman rumampa sa daanan. Napakalaking tulong niyan sa akin kahit kakarag-karag na. Nagagamit ko yan sa paghatid sundo ng anak ko. Nagagamit sa pagtitinda, nakakarating kung saan-saang lugar. Kaya hanggat pwede pang pagtiyagaan, pwede pang gamitin. Swerte nga ngayon ng mga bata, may pahatid sundo pa. Dati nga ako, nag-aaral, naglalakad papasok pa uwi kahit na pinagpapawisan na. Sa bali nga talaga, generation tatan. Mahuli ka lang ng konti sa pagsundo, may pasimangot at pakunot noo pa. Ako noon pa uwi, naglalakad lang. Adda malabasa nga kayo, guyo do kaon. Adda gamitan nga pagsong road. Adda pa'y ti madalapos mo nga masidan. E di gursuto kaon, na makaawid ka, complete town. E di solve na ang panghapunan. Sa panahon ngayon, mga bata, ay maghahanap ta ng masarap na ulam. Para sa akin, kailangan pa rin makontento kung ano ang meron. Dahil kapag sinanay sila sa kung anong gusto nila na marangya at masarap na pagkain, isang araw pag nawala ka, sila din ang magsasuffer. Dahil hindi nila alam mabuhay ng simple lang. Kaya kailangan pa rin nilang maranasan ng simpleng buhay para maging matatag sila at maging dependent pag nagkataon. Kaya ang sabi ko sa anak ko, huwag na huwag siyang mahihiya kung yung sasakyan niya, yan lang kakarag-karag. Huwag niyang ikakahiyan, isa lang siyang mahirap. Makontento siya kung anong meron at magpasalamat dahil nakakakain pa rin siya ng 3 beses sa isang araw. So ayan, nahihirapan magpairot ng tornilyo yung naggagawa ng aking limousine. Hindi na daw talaga pwede pala yung kanyang tornilyo, kailangan ng palitan kasi kapag yan pinilit, mapuputol na daw, lalong hindi ko na yan magagamit. Sabi ko dyan, sige balik na lang ako at irot ko din sa kanya yung tornilyo.